Magandang araw mga kabayan. Pinagmamayabang na nga ni Bongbong Marcos na nahuli na itong si Saldico at patuloy daw po yung kanilang pagmumonitor kung ano man ang development patungkol sa pag-aresto nitong si Saldico. Na tila bang sigurado na sila na mapapabalik nila si Saldico. And tandaan natin mga kababayan, yung pagbalik ng isang kasabwat nila sa pagnanakaw sa kaban ng bayan ay hindi pa rin nila kayang pagtakpan ang kanilang involvement dito. Maliban na lang kung patatahimikin nila o gurgurin nila itong si Saldico. At kasunod niyan mga kababayan natin, nagmamayabang din itong pisot na si John Vic Remulla. Sinasabing support daw itong si Mayor Baste. Kaya nga tuloy ngayon mga kababayan, napapaisip ako kung itong si John Vic Remulla, pisot ba talaga o bayot dahil sa kanyang sinasabi na support daw itong si Mayor Baste. Napapaisip tuloy ako kung sinubukan niya bang tingnan ang ethics ni Mayor Baste. Anyway, balik tayo dito sa pinag-uusapan na ibalik daw sa Pilipinas itong si Saldico after 1 to 3 weeks dahil kailangan na daw nila ito imbestigahan at kailangan na daw po magsalita ng katotohanan ni Saldico pagdating sa usapin ng anomalya sa flood control project. And tandaan natin mga kabayan, sino ba yung mga kasabwat ni Saldico sa pagnanakaw sa kaban ng bayan? Martin Romualdez, Sandro Marcos, at sinasabi niya pa pati si Bongbong Marcos at nagko-collaborate nga ang sinasabi ng mga retiradong sundalo po natin sa usapin po ng mga delivery ng mali-malitang pera dito sa Malitagang na sila ngayon ang gigil na sa pagpapa-impeach kay Vice President Sara. Kung maibalik nila si Saldico, okay yon. Positive yun para sa ating lahat ng mga Pilipino kasi ang kagandahan nito masisiwalat ni Saldico yung katotohanan, lalong-lalo na po mga kababayan kung siya ay maninindigan sa kanyang prinsipyo. At kung gusto nilang pabaliktarin ito at ididiin naman si Vice President Sara, mukhang malabo naman nila mai-connect ito kay Vice President Sara, lalong-lalo na sa usapin po ng flood control at kung anumang insertion, anumang allocable fund na issue nila ngayon, sila po yung magkasabwat dito. Kaya ako naniniwala na talagang dapat kailangan maprotektahan din itong si Saldico. Although kawatan ito, si Saldico alam natin nakasama sa nagnakaw sa kaban ng bayan, pero palagay ko kailangan pa rin protektahan ng sambayan ng Pilipino dahil hawak ni Saldico ang listahan ng mga tumanggap ng mali-malitang pera. Kung may mga resibo na kailangang ilabas, ako naniniwala na nandito kay Saldico yung mga resibo. Kung may babalik nila sa Pilipinas. Kasi noon sinasabi nila, pinalabas ng gobyerno ng Pilipinas na nahuli si Atty. Harry Roque. Pero yun pala hindi naman totoo. Sabi, ibabalik na si Atty. Harry Roque sa Pilipinas. Hindi naman naibalik. So dito kay Saldico, ang pinagdududahan natin, bakit wala man lang picture na nakapusa si Saldico o yung nakakulong si Saldico o ini-interrogate si Saldico ng mga opisyal ng Czech Republic. Kaya napapaisip tayo, Kasi pag si Bongbong Marcos ang nagbabalita, alam naman natin na yung mga Pilipino ay napapatawa na lang. Hindi na natutuwa dahil alam niya na ang number 1 na sinungaling ay si Bongbong Marcos. So ang tanong, ano yung magiging kahihinatnan kung totoo man yung pagka-aresto kay Saldico? Yan po yung ating abangan. Pero bago ang lahat, huwag kalimutan i-like ang video ito. At sa pagpapatuloy ng ating update, mga kababayan po natin, mukhang wala na po silang naisip na ipantapat kay Vice President Sara sa 2028. Kasi lahat halos sinubukan na nila. John Vic, sinubukan na nila isinama sa survey. Of course, si Lini Lugaw, medyo umangat. Rapi Tulfo, si Risa Hontiveros, na utak komunista. Ngayon mga kababayan po natin, mukhang susubukan naman nila na ipasok po itong si Lisa Tanas na asawa ni Bongbong magnanakaw. So ngayon may mga lumalabas, may isang sekretary na nagsasabi na ang isa daw po sa may qualification para maging presidente ay si Lisa Marcos. Actually mga kababayan po natin, hindi pa nga dumating ang 2028. Presidente naman si Lisa Marcos Kasi si Bongbong Marcos sa isang puppet lang. At talagang nagpapatakbo sa ating bansa ay si Lisa Marcos. So pag tumakbo siya sa 2028, parang re-election niya na lang pala yun. Parang formality na lang yon, mga kababayan natin. Kasi sa ngayon, ang nagpapatakbo ng ating bansa ay hindi naman talaga si Bongbong Marcos dahil inutil nga
ang nagpapatakbo ay itong si Lisa Marcos. At ang kanyang front ngayon na kunwari executive secretary lang ay si Ralph Recto. Siya ngayon yung mga namumuno sa mga meeting. Nakita niyo yung meeting na pinost natin. Magkasama si Claire Castro at si Ralph Recto sa isang meeting. Wala si Bongbong Marcos. Kasi ang utak nga na lumalabas di umano sa nagmamando sa Malacanang ay walang iba kundi itong si Lisa Marcos. Feeling ko lang ha, mga kababayan natin. Kasi si Bongbong Marcos, kita nyo naman yung takbo ng kanyang utak. Minsan nga, pag magsasalita, bulol na bulol na. Kahit magbabasa tayo sa mga comment, sa comment section ng ating mga kababayan, ang sinasabi, hindi na kailangan na tumakbo pa si Lisa Tanasa. Dahil siya na ngayon yung nagpapatakbo ng ating bansa. And anong qualification ang sinasabi nitong si Gagong Secretary Carilles or Carilles? Ano po yung sinasabi niyang karanasan daw po, no? Karanasan, kakayahan at karanasan nitong si Lisa Marcos sa pagpapatakbo ng ating bansa. Nakita naman natin ngayon, sila naman nagpapatakbo, ilogmok nga talamak sa utang, laki ng utang, talamak sa corruption, nagwi-withdraw yung mga investors. So, may Pilipino pa ba nabubuto rito at papayag na maging presidente ito? O sige, try natin. Isama nila sa survey para makita natin kung ano yung magiging reaksyon ng ating kababayan. Pero sa ngayon pa lang, no, negative na mga kababayan po natin. At tanggapin na lang nila ang katotohanan na wala pong makakatalo kay Inday. Kaya ngayon gigil na gigil po sila sa sobrang pagkadesperado nitong mga gagong, mga hayop na ito na mga magnanakaw sa gobyerno ay sinubukan nilang ipasok si Madriaga sa impeachment ni Vice President Sara. Imbes na mapalakas yung mga allegation nila, kaso laban kay Vice President Sara, ilalo silang napahiya at nabulgar na puro fake ang nilalabas ng mga allegation, pati mga ebidensya, mga paintings, mga pictures, mga chiki, lahat po ng mga allegation ay mali. Kaya nga marami yung nag-react yung may-ari ng restaurant at sinasabing doon nagkaabutan ng pera, no? Nag-react yung mga bankers, nagsasabing fake yung chicken na yan dahil pula ang ginamit na ink sa chicken na yan at yung date ay talagang halata na piniki lang. And then yung lahat halos na details doon, piniki lang yung paintings na yung sinasabi niyang painting daw na hawak ni Madriaga napakapangit samantala yung binigay kay BP Sara napakaganda. At kung sinasabing scholar niya ang nagbigay kay BP Sara, may-ari yun ng Gaisano Mall. Napakayaman pong Filipino-Chinese yung may-ari ng nagbigay ng painting kay BP Sara. So ngayon, mga kababayan, balik tayo dito kay Lisa Tanas. Paano po maging presidente ito? Ibig sabihin, hindi pa sila kontento sa ninakaw nila sa Kaban ng Bayan. Gusto nila ipagpapatuloy yung pagnanakaw at gusto nila lalong malulugmok sa hirap yung mga Pilipino para laging lumuluhod sa kanila nagmamakawa na bigyan ng ayuda. Tandaan nyo mga kababayan natin, ang mga Pilipino ayaw ng ayuda. Ang gusto ng mga Pilipino, trabaho dahil ang ayuda ay barya lang at pansamantala solusyon lang yan sa kahirapan. Isang bisis ka lang bibigyan, pero habang buhay kanilang papahirapan kung itong mga hayop na ito yung iluklok pa rin sa pwesto. Kaya dapat ipagpapatuloy natin na protektahan si BP Sara. Hindi dapat tayo papayag na magpapakalat sila ng mga fake na mga witnesses. Gagamit sila ng kagaya ni Trillanes. Kasi ngayon mga kababayan po natin, gagamitin na naman si Trillanes, papaupuin na naman nila sa Committee on Justice para magsalita na naman ng kasinungalingan, invento laban po kay Vice President Sara. And itong si Saldico, tingnan natin kung ano po yung mangyari dito sa pagka-aresto kay Saldico. And kung totoong na-aresto si Saldico, nasaan pala yung picture ni Saldico? Wala pa tayong nakikita, no? So, Bongbong Marcos yung nagbalita. Baka fake news naman yan. Anyway, yan lang po muna yung ating update. Huwag kalimutan i-like ang video ito. Pabuhay ang bansang Pilipinas.